ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Bosas! Bosas! Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Madalas din ba kayong mag-book sa mga ride-hailing applications? O di kaya'y pumara ng mga habal-habal o motorsiklo papunta sa inyong next destination? E paano kung sa gitna ng inyong pagbubuking, maging mitya pa ito ng sapakan, suntukan at muntikang saksakan ng mga Kuya Rider? Kulang kayo mga kuya? Booking ba hanap nyo o boxing? Isa sa most wanted para sa kasong rape sa Oriental Mindoro, makikipag-meet up sa isang ka-talking stage na asset pala ng pulis. Ang hindi niya alam, imbitado siya sa isang grand eyeball kasama ang resibo. Nandun na daw siya. Bosas! Gagalaw ha? Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang kapasado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Huling-huli sa CCTV ang pagsapak, ambang pananaksak at pagbabanta ng isang habal-habal driver sa isang motorcycle driver. Ang naging ugat ng gulo, agawan daw ng pasahero sa kanilang teritoryo. Teka muna, sino ba ang nasa tamang lugar sa kasong ito? Black eye, putok na labi at mga sugat sa muka. Iyan ang natamo ng motorcycle taxi rider na si Renz matapos sapakin ng isang habal-habal rider. Ito talagang hininda ko. Sa tingin ko mamito yung isa sa mga muntik na kasi ako manakot dito. Tapos yung ngipin ko mamito. Umuga po yan ma'am. Umuga. Tapos ito ma'am, namamaga yung ilalim. Ang punot dulo raw ng gulo dahil daw sa pangaagaw ni Renz ng pasahero sa minamarkahang teritoryo ng habal-habal rider na si Bobet. Hindi niya tunay na pangalan. Ganito mga sakan, ano ba nangyari? Sir, bali sir, ganito, nag-drop po ako dyan. Dahil nga po siya terminal, sure ako na meron ako magiging customer. Ngayon sir, may lumapit po sa akin sir, nagtanong siya kung saan yung sakayan. Hindi talaga niya sinabi na pasakay ako. Okay. Biglang dumating po yung habal-habal, sabi niya sa akin, Brad, dapat umalis na kayo dito kasi alam niyo naman, teritoryo namin to. Mismo sa harapan ng customer, sinapak niya ako. Walang sabi-sabi, bigla kang Opo. inunatan ng kamay. Opo. Dahil sa paranapak ni Bobet kay Renz, dito na raw niya nakuhang gumanti sa kapwa rider. Pero hindi pa raw natapos sa paranapak ang alitan nilang dalawa. Dahil maya-maya pa, si Bobet bigla raw naglapas ng patalim at umunday ng saksak sa kanya. Talagang kitang-kita ko talaga sir na kutsilyo talaga. Sir, talagang umilag talaga ako sa kanya. Threatened talaga kami sir. Napakadelikado sir nung tao na yun. Akala ko titigil na siya. Kasi parang pakiramdam ko parang natauhan na siya. Nahimasmasan. Opo, biglang sumugod siya ulit sa akin. Hanggang sa yun, sir, akala ko talaga tinamaan ako. Kasi nahilo ko eh. Susunod! Ang habal-habal rider na si Bobet, hindi niya tunay na pangalan, humarap sa resibo. Ano kaya ang buwelta ng habal-habal rider na nanapak at nang-amba ng panaksak? Abangan mamaya! Isa sa most wanted para sa kasong rape sa Oriental Mindoro, makikipag-meet up sa isang ka-talking stage niya na asset pala ng pulisya. Nandun na daw siya. Bosas! Gagalaw ha? May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Isang motorcycle taxi rider at isang habal rider na nag-aabang ng pasahero sa terminal ng bus, nagsagupaan. Ang say ng habal-habal rider, teritoryo daw nila ito, kaya ang busina niya sa mga motorcycle taxi rider na nagawi sa lugar, tsupi! Ngayon po, kasama ang nagrereklamo, sasadyain natin yung mismong lugar ng pinangyarihan para maituro niya sa atin. Saan partikular ito nangyari? Bali dito sir sa arrival po ng bus terminal. Arrival, ibig sabihin yung diyan pumaparada yung mga bagong dating na bus, ano? Diyan, Opo sir. Opo. pati mga pasahero, diyan. Opo. Dito.
Tabing kalsada ho ito. Malapit na sa kanto ng EDSA, sa harapan mismo ng bus terminal na ito. Abala ho yung lugar, maraming tao. Saan galing yung nirereklamo mo? Dito? Apo, yung motor niya nandun, nakapark sa basurahan. Tapos nandito ako, sir. Okay. Tapos may taxi dito. Dito ako. Yung motor ko, parang ganyan. Ang binabanggit ho niya merong isang sasakyan na nadamay. Ano ho yung sasakyan na yun? Ito po. Ito yun. Apo, ito po. Kaya may UP ito. Yan. Dito niya ako pinanatan eh. Okay. Hanggang sa umabot kami dito, dito niya na ako nilabasan ng kutsilyo. Namukha mo ba yung motor? Hindi. Namukha ko, sir. Inikutan po natin yung standby point ng mga motorcycle taxi. Umiikot din tayo doon sa bus station. Pati na dito sa ilalim ng flyover, yung ini-standbyan. Pero wala akong makapagsabi sa atin kung nasaan po yung inirereklamong rider. Pero ngayon lang, nakakuha po tayo ng lead, ng impormasyon kung saan natin siya pwedeng puntahan. On the way ho, ang team natin ngayon doon. Sa isang barangay dito po sa Pasay City, natukoy natin ang kinaroroonan ng inirereklamong habal-habal driver. At sa pinakauling impormasyon, siya po ay narito ngayon sa barangay hall para ibigay ang kanyang side ukol ho sa pangyayari. Ganda araw po. Emil Sumangil po sa programang Resibo po. Ano bang punot dulo nito? Nandoon siya, dumating sila. Sinaway na sila ng 5 beses Opo. ng mga tricycle driver doon. Huwag kayo dyan kasi nga, nalapit sa inyo yung pasahero. Kasi may apps na nga kayo. Yes. 2:00 hanggang umabot na ng anong oras yun. Sinasabay pa rin siya, matabog pa rin siya ng pasahero. Pero ang buwelta ni Renz, Paano niya po nasabi na 2:00 ng umaga, nasa terminal na ako at pinapaalis niya ako? Samantalang nasa Bacoor, Cavite po ako. Makikita po sa booking ko po na 2:55 na nakapag-drop po ako sa Bacoor, Cavite. Yung sinasabi niya po na teritoryo niya yung lugar na yon, hindi ko po sinasadya. Dahil nga po sa booking, kaya po ako nandun. Makikita niyo po dito na nag-drop po ako. susunod ang say ni Renz sa gustong areglo ni Bobet. Hindi one way, hindi two way, kundi no way. Naniniwala ako, kung yan po ay nagawa niya sa akin, gagawin niya rin po sa iba yan. Isa sa most wanted para sa kasong rape, pakikipag-meet up sa kanyang ka-talking stage. Ang hindi niya alam, asset pala ng pulis sa kanyang nililigawan. Bosas! Ang gagalo ha. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Dalawang rider na nag-aabang ng pasahero sa labas ng bus terminal, nagkagirian at nagsapakan. Ang mga salaysay ng nanapak, nakabal-habal rider na si alias Bobet, tila kuma-counterflow sa salaysay ng biktimang si Renz. Nang tanongin naman ang habal-habal rider na si Bobet sa ginawa niyang pananapak kay Renz. Pero ang unang nanak ito, Ang po eh. yun daw area na yon ay teritoryo ninyo. Kaya pinagbintangan niyang nang aagaw ng pasahero yun. Tama ho ba yun? Hindi ho tama yun, sir. Wala po akong sinabi na ganon. Sabi ko lang sa kanya, sir, lipat ka na sa unahan para hindi ka na malapitan ng pasahero. Yun hong nagre-reklamo sa inyo, makikita ko sa CCTV footage na umiiwas na. Pero sinusugod pa rin nyo. Eh, kung umiwas siya, sir, wala siya rin sa pwesto niya. Okay. Hindi, kung umiwas siya, hindi sana kami nag-away. Kabig naman ni Bobet, ang tangkang paranaksak niya kay Renz, paninindak lang daw. Eh, dalawa kasi sila, sir, kaya pinamblap ko lang rin yun doon. Ano yun, yung suklay na parang kutsilyo. Barat naman ni Renz, Baliw yun. Hindi ko alam kung saan hindi ko alam kung saan niya kinakuha yung ano niya, yung ganung statement niya. Malinaw naman po sa CCTV po kung hindi niya po ginawa yon na pag-iwas niya. Bakit po yung mga tao po nagsitakbuhan at nagsigawan? Kaya naglabasan siya ng kutsilyo dyan. ayon sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code Rules, mahigpit na ipinagbabawal ang mga habal-habal na walang prangkisa mula sa gobyerno. So, alam naman po natin yung iba pong mga habal-habal. We know this for a fact na hindi po natin mabe-verify kung yan ba ay mga professional driver license holder. Hindi natin mabe-verify kung yan ba ay dumaan sa isang formal na
pagsasanay para po mag-angkas ng or magsakay ng pasahero. Masasabi po natin na talagang unauthorized at kolorum po yung mga habal-habal na yan. Kaya, base rito, lumalabas na walang K si Bobet para makiagaw ng pasahero. Pero dahil hindi lang ang pamamasada ng kolorum ang bawal sa batas, kundi ang pananakit at pagbabanta ng kapwa, ang habal-habal rider na si Bobet tila pumreno at gusto yatang mag-U-turn. Hihingi na lang daw siya ng sorry. Kung sakali ho na siya makikipag-ayos, ano ho naman ang magiging pasya ninyo? Sige. May pag-ayos din po, para matapos na lang po yung lahat. Willing po ako na patawarin siya sa nagawa niya sa akin, personal, dahil pares po kami magulang din at may anak din. Pero kung yan po ay nagawa niya sa akin, gagawin niya rin po sa iba yan. Kaya itutuloy ko po yung kaso sa kanya. Kaya si Renz, kung marurot na sa pagsasampa ng reklamo laban kay Bobet, nito lang Martes, kasama ang resibo, tuluyan ang nagsampa si Renz ng kasong attempted homicide laban sa habal-habal rider na si Bobet. Ayon po sa ating nakalap na CCTV footage na evidence po para may sampa ang kasong attempted homicide, hindi lang po isa o 3 beses niya inundayan po niya ito ng saksak at umiiwas na po ang ating biktima. I-refer po namin sa Office of the City Prosecutor ng Pasay. It will be appreciated during trial na sa court. Kung ano man yung alibay niya, doon na po ninyo patunayan. Taong 2021 nang matapos ang kontrata bilang domestic helper sa Middle East ng ngayon waitress sa Oriental Mindoro na si Maricar. Hindi niya tunay na pangalan. Umuwi sa Pilipinas si Maricar at dito niya nakilala si Jeffrey, 37 taong gulang. Nagkapalagayan agad sila ng loob at nagdesisyong magsama sa isang bubong kasama ang bunsong anak ni Maricar na si Angela. Hindi niya rin tunay na pangalan. Nung una po, biro-biroan, kumbaga po tukso-tuksuhan lang po. Tapos yung pakita niya, mabait naman po. Ay di parang nahulog na din po yung loob ko sa kanya, so naging kami po. Siniguro daw ni Maricar na kasundo ng kanyang pamilya si Jeffrey, lalo na't ang kanyang anak na si Angela ay isang person with disability o PWD. Na-aksidente po siya nung magpipitong taon. Awa ng Diyos, naka-therapy po siya hanggang sa makalakad po. Kaya lang po yung kamay niya po talagang hindi na po naka-recover. Ang simple at masayang pagsasama ng mag-anak, mauuwi pala sa isang malaking problema. August 2023 na magsumbong si Angela sa kanyang nakatatandang kapatid. Hinahalay raw siya ng kanyang kinikilalang stepfather na si Jeffrey. Hindi naman po direkta sa akin nagsabi yung anak ko na bunso. Bali, nagsumbong po siya doon po sa anak kong nasa Bulacan. Nagchat-chat lang po yung anak ko ng mga sad emojis. Hindi po yung direktang words po yung sinasabi niya. Ayun po, nagsabi na nga po sa kanya na ginagalaw nga daw po siya. Ayon pa kay Maricar, umabot na mahigit 1 taon ang di umunay paulit-ulit na pangmomolestya ni Jeffrey sa kanyang anak. Ang matatandaan lang po nung anak ko na nag-umpisa ay nung May 2022 po hanggang nitong nagsumbong na po yung anak ko ng August. Kaya naman si Maricar, maingat na nagsumbong sa mga otoridad nang hindi makatunog ang kanyang kinakasama. Pagkatapos po ng pag-uusap namin, dumiretso na po agad ako sa police station. Nagsumbong na po agad ako na ganun po yung ginagawa nung kinakasama ko dun sa anak ko. Matapos makapagsumbong sa pulis at umuwi sa kanilang bahay, kinailangan daw ni Maricar na magtimpi at makipagplastikan sa humalay di umano sa kanyang sariling anak. Pinagtiisan po namin na makasama muna siya ng mga 3 buwan po siguro yun sa bahay na kinikim-kim ko yung galit ko po sa kanya para lang po hindi po siya makatunog na naisumbong na po namin siya sa pulis. Nang lumabas ang sampina at mai-deliver ito sa bahay ni Maricar at Jeffrey, naglaho na raw na parang bula ang suspect. Dumating na po yung subpina sa kanya. Siya po mismo ang nakatanggap, kaya po nakasipat po siya agad na makapagtago. Sa tulong ng mga pinopost ni alias Jeffrey sa kanyang social media pages, nagkaroon ng ideya ang Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group, Major Crimes and Investigation Unit of PNP CIDG MCIU tungkol sa kinaroroonan ng suspect. Ang nagsilbi po ng arrest warrant ay itong Major Crimes and Investigation Unit ng PNP CIDG. Patungo po tayo ngayon sa
sa kanilang tanggapan dito po sa National Headquarters Campo Crame para sila na po ang magpaliwanag sa atin kung ano po yung detalye ng kaso. Para matunton ang lokasyon ng suspect, isang babaeng asset ang nagpanggap at nakipag-friendship kay Jeffrey. Paano ho kayo nagkaroon ng lead para ho ito'y maaresto? Actually namin nakita yan sa e-warrant system. Tapos, nung nakita namin sa e-warrant system, nakipag-ugnayan tayo sa complainant, and then sa tulong na rin ng social media, and then gumamit din tayo ng agent na babae para makakonect sa akusado. So itong akusado, niligawan yung agent natin. Aba! Jeffrey, ready ka bang mag-level up yan mula sa talking stage to you are under arrest? Gustong maipagkita nitong akusado sa Marikina. Pero masyadong maingat tong yung akusado. So itinawid pa tayo sa Batangas City. Mailap dahil alam niya na may atraso siya, may kasalanan siya. Itinawid kami sa Calapan. So tumawid from Batangas City, tumawid pa kami ng barko para lang matuntun itong akusado. Nagpatuloy ang pagkikipag-message at pagkuha ng loob ng babaeng asset ng PNP sa suspect. Ang mga operatiba bumiyahe pa Oriental Mindoro sa pag-asang maaresto na si Jeffrey. Pero paiba-iba ang meeting place na gusto ni Kuya. Mag-meet up na lang tayo dun sa magbaba natin. Okay na. From Calapan, kala namin doon na makikipagkita, makikipagtagpo. So from Calapan, ang sinabi ng akusado, nandoon siya sa may Rojas City. Opo. So from Calapan to Rojas City, traveling is 3 hours. Doon na nakipagkita yung akusado sa agent natin. Nagpanggap ang asset na atat na siyang makita si Jeffrey at siya'y on the way na ng Rojas City. Pagdating sa Rojas City, Oriental Mindoro, sa hudyat ng asset, ikinasana ng mga pulis ang paghuli kay Jeffrey. Nakita niya na may mga naka-perimeter na pulis. Nagawa pa nito akusado na tumakbo at tumakas. Pero siyempre, nandun yung kapulisan. Di naman tayo papayag na hindi natin siya mahuli. Doon na time na nahuli natin yung akusado. Sorry, Jeffrey. From meetup to lockup. Real quick, Bosas! Sino Bosas? Tuluyan ang nahuli si alias Jeffrey at kasalukuyan siyang nakadetain sa Calapan District Jail. Ikaw ay inaaresto namin sa kasong 2 counts of statutory rape. Ikaw ay may karapatang manahimik, magpasawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamiting pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman dito sa Pilipinas. Kung papatutunayang may sala, nakaharap siya sa 20 hanggang 40 taon na pagkakakulong. Nagpadala ng sulat ang resibo sa Calapan District Jail para makapanayam ang suspect na si alias Jeffrey. Pero tumanggi si alias Jeffrey na magbigay ng panayam. Sa isang sulat na ipinadala ni alias Jeffrey, nakalagay na hindi siya pumapayag na magpa-interview para magbigay ng komento o pahayag tungkol sa kanyang kaso. Ikinatuwa man ni Maricar ang pagkakahuli sa dating live-in partner. Kapansin-pansin pa rin daw ang pag-iiba ng kilos at gawin ng kanyang bunsong anak. Hindi niya po siniseryoso yung mga tanong sa kanya. Minsan po pangiti-ngiti po siya. Akala niya po yung mga tinatanong sa kanya kung ano lang. Pero inabot man ang 4 na buwan ng paghahanap kay Jeffrey, ang makalaga, mas malapit na raw sila sa katarungan para kay Angela. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang akusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May aksyon, may ebidensya.